Hindi ako makapaniwala na ganito kalaki ang pagkakaiba, kahit na pareho tayong taga-asa. Ito ang nga salitang namutawi sa isang maasawang Amerikano matapos sumakay sa isang sasakyan sa Pilipinas at tuluyan silang natulala. Bago nito, naranasan nila ang isa sa pinakamalubhang biyahan ng kanilang buhay sa Tsina. Sa istasyon doon, pinapila sila ng matagal dahil lamang sila ay madayuhan. Ang loob ng tren ay puno ng ingay at kaguluhan. Sobrang napagod ang kanilang isip at kalooban na gusto na lang nilang umuwi. Kaya naman, wala na silang anumang inaasahan sa kanilang susunod na destinasyon, ang Pilipinas. Siguradong pareho lang din doon, bulong nila sa isa't isa. Baka medyo mas malinis lang ng kaunti, pero pareho lang ang ugat. Ngunit pagdating nila sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, ang lahat ng kanilang akala ay gumuho sa isang iglap. Walang natutulakan, walang nagsisigawan, walang kahit isang piraso ng basura sa sahig, at ang lahat ay gumagalaw ng may kakaibang kaayusan. Nakatinginan ang maasawa at sabay na bumulong, mukhang tayo ang nakamali. Bakit ito nagiging natural sa Pilipinas? Bakit pauli-ulit na bumabali ang mga turista mula sa buong mundo dito? Ang sagot ay hindi matatapuan sa mga magagabong tanawin. Ito ay nakatago sa pang-araw-araw na pamumuhay na walang kamalay-malay na ginagawa ng mga Pilipino. Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang kahangahangang karanasan ng isang maasawang dayuhan na minaliit ang Pilipinas, ngunit ganap na nabago ang kanilang pananaw. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button. Sa ganitong paraan, mas madaling lalabas sa inyo ang mga video na akma sa inyong panlasa. At kung pipindutin ninyo ang thumbs up button, may lalabas na hype button sa ilalim nito. Pindutin niyo rin sana iyon para suportahan kami. Ako ay lubos na naantik sa kwento ng isang mag-asawang Amerikano. Hindi ito kwento ng nga tao na palang ay may mataas ng pagtingin sa Pilipinas. Sa halip, ito ay kwento ng taong minaliit ito. Ngunit sa huli ay kinain ang kanilang mas sinabi. Sina Kevin at Claire ay isang maasawang mahilig maglakbay at taon-taon ay lumalabas sila ang bansa. Nakarating na sila sa Canada, Europa at South America. Sanay na sila sa counting abala at marunong pa ring mag-enjoy kahit sa lugar na bago sa kanila. Ang napili nilang susunod na destinasyon ay Asia, mga dambuhalang lungsod, sinaunang kasaysayan, kakaibang kultura. Sa tuwing nakikita nila ito sa TV o magazine, lagi nilang sinasabi, sana makapunta tayo diyan balang araw. Ngunit mayroon silang isang malaking pagkakamali sa pag-isip. Magkatabi lang ang Sina at Pilipinas. Parehong nasa silangang Asya, kaya siguradong makalapit din ang kanilang kultura. Kung gayon, hindi siguro nakakalayo ang itsura ng kanilang mga siyudad at ang pamumuhay ng matao. Hindi ilan ang madayuhan na ganito ang pagtingin sa isang buong rehiyon. Ayon sa mga eksperto sa turismo, mas madalas nakakaroon ng maling akala na makatulad ang nga bansang makakalapit, ganito mismo ang nangyari sa kanila. Tingnan muna natin ang Sina, tapos punta tayo sa Pilipinas. Kung may pakakaiba man, siguro kaunti lang, sabi nila habang tumatawa at binubuo ang kanilang itineraryo, Beijing, Shanghai, Maynila at Palawan. Kung isipin ngayon, sa puntong iyon pa lang ay mababa na ang tingin nila sa Pilipinas. Kahit hindi pa nila napupuntahan, hinusgahan na nila itong pareho lang. Bago ang kanilang mahabang biyahe, tinitigan ni Kevin ang kanilang tiket at sinabi, ang layo pala ng pupuntahan natin. Dala-dala nila ang pananabik sa isang bagong lupain at ang isang walang besahang palagay. Sa ganoong estado sila tumula patungong Asya, walang kamalay-malay na sa patatapos ang kanilang biyahe, matutuklasan nilang sila pala ang lubos na nakamali. Pagkababa pa lang ng eroplano sa Sina, agad na kumunot ang nuniklay. May kakaiba sa hangin, anya. Hindi ito tungkol sa tanawin, kundi sa mabigat na pakiramdam na bumabalot sa buong lugar. Ang amoy na parang nabubulo na basura na may kasamang maalinsangang hangin ay sumalubong sa kanila paglabas pa lang ng airport. Sanay na sa paglalakbay ang dalawa at hindi basta-basta nagugulat. Pero iba ngayon. Sa mga sulok ng pasilyo at paligid ng nga gusali, nakalat ang nga basurang hindi nililinis. Mas nangingibabaw ang pakiramdam ng dumi kaysa kalinisan. Kung ganito sa pasukan, paano pa kaya sa loob ng siyudad? Ang kanilang pangamba ay agad na nagkatoto. Sa daan patungo sa mga tourist spot, nakalat ang mga plastic bag at papel sa gilid ng kalsada. Ang boses ng nga tao ay laging malakas. Kahit walang naawi, ang paligid ay palaging maingay at wala silang mahanap na sandali ng kapayapaan. Sinubukan din nila ang mga sikat na street food stall dahil sabi silang matikman ang tunay na lokal na pagkain.
ngunit sa kanilang paanan ay nakalat ang matirang pagkain at maduduming papel. Ang matapang na amoy ng mantika ay nanunuot sa hangin. Masasabing buhay na buhay ang lugar, ngunit para sa kanila, ito ay masyadong magulo. Bumilong si Claire, gusto kong kumain sa isang normal na restaurant en Gayon. Agad namang sumanggayong si Kevin. Siyempre, hindi lahat ng lugar ay ganun. Namangha rin sila sa makasaysayang gusali at sama naglalakihang tanawin. Subalit sa bawat palipat nila nga lugar, ang ingay at ang paalala sa kalinisan ang mas tumatata sa kanilang isipan. Ang pinakamatinding dago sa kanila ay ang pampublikong banyo. Basa ang sahi, masangsang ang amoy, at kulang-kulang ang nagamit. Alam nilang karaniwan ito sa paglalakbay sa ibang bansa pero sa bawat paggamit nila, unti-anting naubos ang kanilang lakas. Ayon sa isang eksperto sa urban sanitation, ang kasiyahan ng isang turista ay hindi lang nasusukat sa dami ng magagandang tanawin, kundi sa kalidad ng transportasyon at mga banyo. Ito mismo ang kanilang naranasan. Gabi, pabalik sa hotel huminga ng malalim si Clay at sinabi, unang araw pa lang puro pagod na ako. Ang pananabi nila sa biyahe ay mas mabilis na nawala kaysa sa kanilang inaasahan. At sa tren na sasakyan nila kinabukasan, mararanasan nila ang isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Makalipas ang ilang araw nakatakda silang maglakbay mula Beijing patungong Shanghai. Malayo man, ilang oras lang daw ito sa high-speed train. Dito medyo may counting paasa sina Kevin at Claire. Baka kung komportable ang biyahe, magbago ang tingin natin, naisip nila. Ngunit ang paasang iyon ay naglaho pagdating pa lang sa istasyon. Una, hindi nila alam kung paano bumili ng tiket. May pila sa ticket machine, pero sa kalagitnaan ng proseso, hinihingan sila ng identification card at hindi na sila makausat. Paulit-ulit nilang sinubukan, pero pareho lang. Isang lokal na nakakita sa kanilang pakalito ang nagsabi sa Ingles, para sa magadayuhan, doon po sa kabilang bintana. Ang makaratula ay hindi malinaw, at ang sinasabing bintana ay nasa dulo pa ngang istasyon. Nang sa wakas ay marating nila ito, isang napakahabang pila ang kanilang naabutan. Lahat ng dayuhan ay doon pinagsama-sama. Napabuntong hininga si Clay. Sana sinulat na lang nila iyon sa simula pa lang. Inabot sila ng matagal na oras bago makakuha ng tiket. Bago pa man makasakay, pagod na sila. Ayon sa mga eksperto sa transport policy, ang unang karanasan sa pagbiyahe sa isang bansa ay may napakalaking epekto sa pangkalahatang patingin ng isang turista. Sa puntong iyon, malaki na ang ibinagsak ng kanilang impresyon. At doon palang nagsisimula ang problema. Pagpasok sa loob ng tren, natigilan si Kevin. Sa paligid ng nga upuan, may mga papel at tirang pagkain. Sa pasilyo may mga basura. Ang hangin ay mabigat at mas naramdaman nila ang pagod kaysa kalinisan. Ang nga upuan ay luma na at halatang gamit na gamit, lalo pang lumungkot ang kanilang mga mukha sa isiping maglalagi sila ron ng matagal. Wala silang nagawa kundi umupo. Maya-maya, isang malaking grupo ang pumasok. Ang lakas ng kanilang nga boses ay parang sumisigaw sa mga kasamang nasa malayo. Sa pasilyo, nagtataguhan ang nga bata, at may ilan pang nakatayo sa ibabaw ng upuan. Ngunit walang sumasaway sa kanila. Ang mga nasa paligid ay parang sanay na at nagbubulag-bulagan. Sinubukan ni Clay na pumikit ngunit hindi siya makatulog. Ang oras ng biyahe ay hindi naging pahinga, ang salitang iyon ang buo ng lahat. Ang pasakay sa tren sa ibang bansa ay dapat sanay isang payapang oras para mamuni-muni habang pinamamasdan ang tanawin. Ngunit para sa kanila, ito ay isang patitiis. Pagdating nila sa Shanghai, mas nangingibabaw na ang pagnanais na matapos na ang biyahe kaysa sa pananabik na mamasyal. Bago matapos ang kanilang pananatili sa Sina, mabigat ang hangin sa kanilang silit sa hotel. Habang naiimpake, bumulong si Claire, sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Ganon sila, kapagod, hindi naman sa may problema sa mga tanawin. Magaganda ang magusali at makasaysayan ang mga lugar. Ngunit ang paulit-ulit na ingay, ang magulong pampublikong espasyo, at ang alalahanin sa kalinisan ang unti-unting pumapatay sa kanilang kasiyahan. Umupo si Kevin sa kama at sinabi, susunod na ang Pilipinas, pero siguro mas mabuting huwag na tayong masadong umasa. Isang karatig bansa, parehong taga-Asya. Matapos ang kanilang naranasan, hindi katakatakang isipin nilang halos pareho lang ang sitwasyon. Ang nasa isip nila ay ang pangamba para sa susunod na biyahe. Maliligaw na naman ba kami sa istasyon? Pipila na naman ba kami ng matagal? Sasakay na naman ba kami sa isang maingay na sasakyan? Ang paglalakbay, na dapat sanay isang masayang bahagi ng bakasyon, ay naging isang bagay na kanilang kinatatakutan. Sabi nga International Travel Advisors,
Kapag ang isang turista ay nakaranas ng matinding stress sa isang bansa, madalas ay nadadala nila ang impresyong iyon sa susunod na bansa. Ito mismo ang nangyayari sa kanila. Napangiti si Clay ng may halong pagod. Sana man lang sa Pilipinas, makapapahinga tayo kahit kaunti. Hindi ito isang inaasahan, kundi isang hiling. Sa ganitong kalagayan sila sumakay ngang eroplano patungong Maynila, hindi na may mataas na pagtingin sa Pilipinas kundi may damdaming ngang halos pagsukuna. Pagdating sa Maynila, pagbaba pa lang ng eroplano, napahinto ang mag-asawa. Hindi dahil sa magarbong pagsalubong, kundi dahil sa sobrang tahimik at maayos na nakapaligid. Walang kahit isang piraso ng papasasahig. Maraming tao pero hindi magulo ang pila, walang tumatakbo o natutulakan. Natural na umaandar ang pila. Napalingon si Claire kay Kevin at sinabi pareho tayong taga-Asya, di ba? Sa simpleng tanong na iyon, nasabi na ang lahat. Sa eskalato nakatayo ang mga tao sa isang tabi para bigyan daan ang mga namabali. Sa harap ng elevato maayos ang pila at walang naunahan. Sa kanilang paligid walang nasisigawan. Ayon sa mga eksperto sa urban behavior, ang isang maayos na lipunan ay nabubuo hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa tahimik na kooperasyon. Ayon mismo ang hangin na kanilang naramdaman, lalo pa silang humanga sa makaratula. Hindi lang sa Filipino, kundi malinaw din ang nga nakasulat sa Ingles, mga direksyon sa paglipat ng sasakyan, mga exit sign, pati na ang mga paliwanag sa ticket machines ay mayos. Dinisan nyo ito para hindi maligaw kahit ang isang dayuhang unang beses pa lang dumating. Napangiti si Kevin at sinabi, ang gaan pala sa pakiramdam na nakakausat ka nang walang sumisigaw sa iyo. Sa sina, ang bawat paggalaw nila ay puno ng tensyon, ngunit sa Maynila, kahit kararating pa lang, para bang nabunutan silang tinik. Gayunpaman, mayroon pa rin silang pag-ingat. Kahit malinis ang siyudad at maayos ang airport, ang problema ay ang transportasyon. Hindi maalis sa isip nila ang nakakapagod na biyaheng iyon. Bumulong si Claire, mayos hanggang dito, pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na biyahe. Naksisimula na maramdaman ng dalawa na may ibang bagay sa Pilipinas, pero hindi pa nila lubos na naunawaan ang tunay na lakas nito. Makalipas ang ilang araw sa Maynila, ang kanilang mga mukha ay ibang-iba na kumpara nung nasasina sila, hindi na pagod, kundi isang payapang pagkagulat ang mababakas sa kanila. Ang unang nakaante sa kanilang puso ay nangyari sa isang kainan. Pagupo pa lang nila, binigyan na sila ng tubig kahit hindi pa sila umuorder. Ang paliwanag sa pagkain ay simple at madaling maintindihan. Nang malaman ng staff na sila ay dayuhan, marami sa kanila ang tahimik na naabot ng menu sa Ingles. At ang pinahanga sa kanila ay hindi ito parang special treatment. Ginawa ito sa napaka-natural na paraan. Sabi ni Claire, sa ibang bansa, kapag naging mabait sila sa iyo, naiingat ka, pero sa Pilipinas, pati ito ngang kanilang pang-araw-araw. Ang mas tumata sa kanila ay ang pag-alis nila sa kainan. Sa lahat ng lugar na pinuntahan nila, isang ngiti at pasasalamat ang isinukli sa kanila. Hindi sila minadali, at hindi rin sila binulan ng sobra-sobra. Sa tamang distansya, ramdam nila ang respeto sa kanila. Ayon sa mga mananaliksik sa service industry, ang serbisyo sa Pilipinas ay nakabatay hindi lang sa teknik, kundi sa paingat na hindi makdulot ng anumang abala sa kapwa. Doon nila naintindihan kung bakit sila comfortable. Ganon din sa kalsada, minsan naligaw sila at nagtanong kung paano makarating sa isang terminal. Hindi lang sila tinuruan, may isa pang sinamahan sila hanggang sa kalahating ang daan. Napatawa si Kevin sa pagkamangha. Yung matao mukhang abala pa sila pa ang mas magalang na tumutulong. Hindi sila humihingi ng kapalit, hindi napapakuha ng litrato. Basta may taong nangangailangan ng tulong, tutulong sila. Ang karitan ng Pilipinas ay wala sa matataas na gusali o magagarbong pasyalan. Ito ay nasa pang-araw-araw na pamumuhay kung saan ang mga tao ay hindi nakakaabala sa isa't isa at kapag kailangan, tahimik na umaalalay. Iyon ang unti-unti nilang nararamdaman na tunay na lakas ng bansa. At matapos nilang ay enjoy ang Maynila, ang susunod nilang destinasyon ay Cebu. Ang paraan ng pagpunta ron ay sa pamamagitan ng eroplano. Sa sandaling marinig nila ang salitang paglalakbay, muling nanigas ang kanilang nga mukha. Isang umaga, papunta na sila sa airport para sa kanilang flight papuntang Cebu. Naging komportable ang kanilang pananatili sa lungsod at mababait ang nga tao. Pero may bakas pa rin ng kabas sa mukha ni Claire. Ang biyahe, hindi natin malalaman hanggat hindi natin nararanasan, aniya. Ang masamang karanasan sa sina ay malalim na nakatata sa kanilang isipan. Ang alaalang ng pagkaligaw sa istasyon, mahabang pila,
At pagod sa loob ng tren ay hindi madaling mabura. Una, pumunta sila sa ticketing counter. May pila rin doon, napasimangot si Kevin. Isang oras na naman siguro to. Pero, sa kanilang pagkagulat, napakabilis ng usat ng pila. Marami ang bukas na counter, at ang mga staff ay mabilis at mahusay. Halos walang pasaherong natitigil dahil sa pagkalito. Bago nila namalayan, tapos na silang bumili ng tiket sa mas maikling oras kaysa inaasahan. Napatawa si Claire, nakapila tayo pero hindi tayo napagod. Iyon ang pagkakaiba sa kahusayan. Kahit may naghihintay, walang nasasayang na oras sa paghihintay. Sa puntong iyon, para bang nasisimula na silang umamin sa kanilang maliit na pagkatalo. At nang pumunta sila sa boarding gate, lalo silang namangha. Ang mga pasahero ay natural na nakapila ng maayos at tahimik na naghihintay. Walang sumisingit, walang nagunahan. Kahit ang mga pamilyang may maliliit na anak ay kalmadong sumusunod sa pila. Ayon sa isang dayuhang eksperto sa transportasyon, ang kultura sa mga terminal sa Pilipinas ay kahanga-hanga hindi lang dahil sa pasilidad, kundi dahil sa mataas na antas ng kooperasyon ng mga gumagamit nito. Iyon mismo ang kanilang nasaksihan. Dumating ang oras ng pagsakay. Pagpasok nila sa eroplano, napahinto sila, maliwanag, tahimik, sariwa ang hangin, maluwag at malinis ang naupuan, at makintap ang nga bintana, walang kahit isang basura sa pasilyo, at mayos pati ang mga overhead bin. Bulong ni Clay, "Toto ba to? Sasakyan ba talaga to?" Para daw silang nasa isang dekalidad na lounge. At hindi pa doon natapos ang kanilang pagkagulat. Pagsapit ng departure time, naksara ang pinto at tahimik na umandar ang eroplano. Tiningnan nila ang kanilang relo, at halos eksakto ito sa oras. Napangiti si Kevin. Pati oras, eksakto. Ang maanunsyo sa loop ay hindi lang sa Filipino, kundi pati sa Ingles, kaya madaling maintindihan ng ngadayuhan. Ang nga pasahero ay hindi maingay at abala sa kani-kanilang ginagawa. May nakita pa silang mga kabataan na matapos kumain ay inipon ang kanilang basura sa isang supot bago tumayo. Walang nautos sa kanila. Ginawa nila iyon bilang konsiderasyon sa susunod na gagamit. Sa sandaling iyon nakumpirma ni Claire ang isang bagay. Ang Pilipinas ay hindi lang isang malinis na bansa. Ito ay isang bansa kung saan ang nga tao mismo ang naalaga sa kalinisan. Napakatalas ng masalitang iyon. Hindi ito malinis dahil lang magagaling ang matagalinis. Ito ay maganda dahil bawat isang gumagamit ay sumusuporta sa kaayusan. Doon nakatago ang tunay na lakas ng Pilipinas. Tahimik silang nakatingin sa labas ng bintana, at pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Kevin. "Akala ko makatulad lang dahil parehong taga-Asya, tayo pala ang nakamali, sa isang pangungusap na iyon, ang laban ay tapos na." Pagdating nila sa Cebu, ang kanilang pananao ay ganap ng nabago. Nang umalis sila sa Sina, iniisip nila, siguradong halos pareho lang ang Pilipinas, medyo mas mayos lang ang kaunti, pero hindi nababago ang ugat, ngunit ang katotohanan ay malayong-malayo. Sa airport, may kaayusan. Sa lungsod, may kalinisan. Sa mga kainan, naramdaman nila ang natural na pagkalinga. Sa daan, tinulungan sila ang mga estranghero. At sa kanilang biyahe, naranasan nila ang isang antas ng kaginhawaan at kaayusan na bihira sa buong mundo. Pag-uwi ni Kevin, ito ang ikinuwento niya sa kanyang nga kaibigan. "Akala ko ang Pilipinas ay isang convenient na bansa. Pero ang totoo, ito ay isang bansa kung saan hindi ninanakaw ng nga tao ang oras ng iba." Sa mga salitang ito, lumabas ang tunay na diwa ang Pilipinas. Hindi pagsingit sa pila, hindi pag-ingay sa pampublikong sasakyan, hindi pag-iwan ang basura, hindi pagpapabaya sa taong nangangailangan. Bawat isa ay maliit na kilos. Ngunit kapag pinagsama-sama, ito ang nagiging dahilan ng pambihirang ginhawa na ikinamamangha ng nga turista. Sabi ng isang sosyologo, ang isang mataas na antas ng lipunan ay hindi sinusuportahan ng mga bayani, kundi ngang hindi mabilang ng mga ordinaryong taong nagtutulungan. Ang lakas ng Pilipinas ay nasa ganoong bagay, hindi nagpapasikat, hindi nagyayabang. Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, tahimik nilang isinasakatuparan ang isang bagay na hinahangaan ng mundo. Sa huli, napangiti si Claire at sinabi, "Ang minaliit namin ay hindi ang Pilipinas, kundi ang sarili naming pananaw." Napakabigat ng mga salitang iyon. Sa simpleng pagkakategorya na parehong taga-Asya, inakala nilang naiintindihan na nila ang Pilipinas. Ngunit nang marating nila ito, natuklasan nilang mayroon itong ibang dimensyon ng kaayusan at pagmamalasakit kumpara sa ibang bansa. Nang tanungin sila kung saan ang susunod nilang biyahe, walang pag-aalinlangan silang sumagot,
babalik kami sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit na bumabalik ang mga dayuhan sa Pilipinas ay hindi lang dahil sa daming ang magagandang tanawin. Ang mismong pang-araw-araw na pamumuhay na itinuturing na karaniwan ng mga Pilipino ay isang pambihirang yaman sa mata ng mundo. At ang katotohanan iyon ay sa hulingang kanilang paglalakbay nila natuklasan. Pansinin, ang natitirang bahagi nga orihinal na teksto ay naglalaman ng 3 pang makahiwalay na kwento, isang kabataang Sino, isang pamilyang Indiano, at 3 babae mula sa gitnang silangan. Para mapantayan ang haba, isasama ko ang mga ito sa adaptasyon na pinapalitan pa rin ang Japan naga-Filipines. Kwento Hekitwe, ang kabataang Sino at ang Husali. Naante ang puso ko sa kwento ngang isang kabataang Sino. Lumaki siya sa Shanghai. Sa kanyang paligid, sunod-sunod ang pagtatayo ng mga skyscraper. Lumalawak ang subway at dumarami ang mga dambuhalang shopping mall. Sa isang siyudad na araw-araw nagbabago ang itsura, natural lang na isipin niyang ang kanyang bansa ang sentro ang mundo. Ang sina ang mamumuno sa mundo. Nalampasan na natin ang maraming bansa sa ekonomiya at teknolohiya, aniya. Ang Pilipinas, kahit mayaman nun, ay isang bansang nawalan ng lakas, isang bansa ngang nakaraan. Iyon ang kanyang katotohanan. Nang mag-aral siya ng economics sa kolehiyo, lalo pang tumibay ang kanyang paniniwala. Ganon din ang tingin ng kanyang kaibigan. Ang susunod na panahon ay para sa Tsina. Isang araw sinabi ng kanyang matalik na kaibigan, pagkatapos ng graduation, mag-aral ako sa Pilipinas. Hindi siya makapaniwala. Bakit sa Pilipinas pa? Mas may advantage kung dito ka sa Tsina mag-aral. Kalmadong sumagot ang kaibigan, kung arkitektura ang pag-aralan mo, kailangan mong makita ang Pilipinas. Hindi man sila pasikat, pero mayroon silang naipong teknolohiya at tibay. Natawa siya. Tapos na ang panahon ng pag-aral mula sa Pilipinas, seryoso niyang naisip. Sa Tsina, ang bilis ng pag-unlad, sunod-sunod ang pagtatayo ng mga gusali. Naniniwala siyang mas mabilis at mas malaki sila kaysa sa Pilipinas. Ngunit sabi ng mga eksperto, ang halagang isang gusali ay hindi nasusukat sa araw na natapos ito, kundi 10 taon pagkatapos. Ang lahat ng bago ay maganda, pero ang tunay na husay ay kung mananatili itong ligtas at komportable sa paglipas ng panahon. Hindi pa niya alam ang kahulugan niyon. Nang makatapos, nagtrabaho siya sa isang malaking construction company sa Shanghai. Ang trabaho niya, tumugon sa mareklamo ng mga residente sa mabagong tayong condominium. Noong una, minamaliit niya ito, ngunit ang katotohanan ay malupit. Araw-araw, bumubuhos ang mareklamo, may bita ang pader, tumutulong mula sa kisama, sira ang elevator, mga problemang hindi mo akalain sa isang bagong gusali. Isang araw, narinig niya ang isang trabahador na bumulong, masyadong mabilis ang construction, tinipid pa ang materyales. Impossible to, dun siya natinag. Ang problema pala ay hindi aksidente, kundi sinadya. Isang araw, nakipakita siya sa kanyang kaibigang nag-aral sa Pilipinas. Ipinakita nito sa kanya ang isang condominium sa Tsina na itinayo ng isang kumpanyang Pilipino mahigit 10 taon na ang nakalipas. Inaasahan niyang luma na ito at sira-sira. Ngunit pagdating nila natigilan siya, ang gusali ay napakayos. Walang malalaking bita, malinis ang common area, kalmado ang pakiramdam. 10 taon na ba talaga to? Tanong niya. Dun gumuho ang kanyang paniniwala. Ang bilis, ang pagpapasikat, ang taas akala lang pala niya ay nananalo sila. Ang tunay na malakas ay ang kaisipang hindi tinitipid ang nga bagay na hindi nakikita at may pananagutan kahit 10 taon na ang lumipas. Dati, tinawanan niya ang Pilipinas bilang bansa na nakaraan. Ngayon, ang gusaling nasa harap niya ang tahimik na nagsasabi, ang makaluma ay hindi ang bansa, kundi ang iyong pananaw na sa ibabaw lang tumitingin. Kwento. 3. Ang pamilyang Indiano at ang paaralan. May isang batang babae mula sa New Delhi, India. Ang kanyang pamilya ay sumusunod sa mga aral ng Hinduismo, kabilang ang mahigpit na patakaran sa pagkain. Dahil sa trabaho ng niyang ama, una silang lumipat sa isang bansa sa kanluran. Doon, nahirapan ang bata. Hindi niya makain ang pagkain sa eskwela, at pinagtatawanan siya dahil sa pagkain gamit ang kanang kamay, isang sagradong kaugalian para sa kanila. Isang araw, nabali ang kanyang kanang kamay. Naging mas mahirap ang lahat. Humingi ng tulong ang kanyang ama sa paralan. Ngunit ang sagot ng guro ay malami. Hindi kami pwedeng magbigay ng special treatment. Lahat dito ay pantay-pantay. Maging ang mga kaklase niya ay inirapan siya. Gamitin mo na lang ang kaliwa mo, sabi nila. Umuwi ang bata na umiiyak at halos hindi kumain. Nasaktan ng husto ang pamilya.
Napasya silang umalis. Ang kanilang sumunod na destinasyon ay ang Pilipinas, puno sila ng pangamba. Bago pa man maksimula ang klase, kinausap na sila ng paaralan para alamin ang kanilang nga pangangailangan, lalo na sa pagkain at kultura. Isang araw sa isang school activity, nasprain ang kanang kamay ng bata. Muli, hindi niya ito magamit. Puno ng takot, pumasok siya sa eskwela. Pagdating ng oras ng pananghalian, nanginginig siya, paano na? Ngunit bago pa siya makapag-isip, isang kaklase niya ang lumapit. Heto, tulungan na kita. Kinuha nito ang kanyang pagkain at sinubuan siya sa paraang napakanatural. Walang pag-alinlangan, walang pandidiri. Maya-maya ang iba pa niyang kaklase ay lumapit din. Mas madali tong kainin, heto may saging, sunod-sunod silang tumulong. Natulala ang bata. Sa kabilang bansa, tinawa siyang maarte. Dito sa Pilipinas, bago pa man siya humingi ng tulong, kusana itong ibinigay hindi ngang matatanda, kundi ngang kapwa niya bata. Umuwi ang bata na may ngiti sa labi. Ang babait nila, sabi niya. Napaya ang kanyang ama. Ang ngiti ng kanyang anak na ninakaw sa ibang bansa ay ibinalik ng isang silid-aralan sa Pilipinas. Doon niya naintindihan. Ang tunay na kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa laki ng ekonomiya, kundi sa kakayahan ng mga bata nito na natural na magpakita ng malasakit. Sa labang ito, ang Pilipinas ay walang kapantay. Kuwento Hekyefier, ang tatlong babae at ang biyahe. Tatlong kabataang babae mula sa gitnang silangan ang naplano ng biyahe sa Asya, Sina at Pilipinas. Sa Sina, sumakay sila sa high-speed train. Mabilis nga ito, ngunit ang karanasan ay nakakadismaya. Maingay ang nga pasahero, may nanonood ng video ng walang earphones, may nakakalat ng pagkain. Ang ganda ng sasakyan, pero bakit ang gulo? Pagkatapos, lumipat sila patungong Pilipinas. Pababa pa lang sa airport, namangha sila sa kalinisan at kaayusan. Sa biyahe nila mula Maynila papuntang Boracay, muli silang sumakay ng eroplano. Maayos ang pila, at walang naktutulakan. Sa loob ng eroplano tahimik at malinis. Sila ay nakahiwa-hiwalay ng upuan. Isang Pilipinong lalaki na malapit sa kanila ang napansin ito. Sa pamamagitan ng senyas, inalok niyang makipagpalit ng upuan para makakasama sila. Walang pag-alinlangan, at pagkatapos ay bumalik ito sa bago niyang upuan na parang walang nangyari. Labis ang pasasalamat ng tatlo. Ang kabaitan na iyon mula sa isang estranghero ay mas tumata sa kanila kaysa sa bilis ng anumang sasakyan. Sa pagtatapos ang kanilang biyahe, iisa ang kanilang konklusyon. Sa bilis, namangha kami sa Sina, pero sa lugar na gusto naming balikan, iyon ay ang Pilipinas. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi nakikita sa mga numero. Ito ay nasa init ng pagtanggap, sa hindi matatawarang pagmamalasakit, at sa isang kultura na inuna ang kapakanan ng kapwa. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ng isang bansa ay ang puso ng mamamayan nito. Ano ang masasabi ninyo sa mga kwentong ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na kwentong napapakita ng Pilipinas. Salamat sa panonood.